Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Apo. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa devotion na ito is about stewardship. Stewardship. Ang pagsunod o sa Panginoon ay hindi lamang mapapakita natin sa mga material na bagay. Sa ministry na ating pinaglilingkuran, doon tayo dapat magbigay ng papuri at i-serve natin yung sa congregation. Upang tayo ay maging mabuting o pagsunod sa ating Panginoon, ay dapat simulan natin ito sa ating pamilya. Sa pag-ibig sa ating church at sa kapwa natin. So, next slide please. Family members and stewards of family love. So, family members must be good stewards of family love. Okay. Alam po ba natin ang pamilya ay galing sa Diyos? Amen. So, narito po tayo ngayon upang ipahayag na tayo isang pamilya ng Diyos. Upang ipahayag ang kanyang salita, lalo na sa mga taong hindi pa nakaabot ng kanyang mensahe sa kanyang salita, sa kanyang pagbabalik. Alam natin na this is in the end of days. So, end po. Then, ang pamilya dapat nating pangalagaan. So, parang sa ating pangatawan, kailangan natin ingatan ng ating sarili upang tayo makapag-serve pa. Tulad ng isang pamilya, para magkaroon ng strong bonding or apoy ng pag-ibig na papakita natin sa bawat isa. Through serving and through serving. Then, ano po ba ang naisip natin sa isang relationship? Hindi lang po yun sa pakipagrelasyon sa isang boyfriend o girlfriend, kundi ito rin ay nangangahulugang pag-ibig sa relasyon, sa pamilya at sa Diyos. Upang ating ito'y pangalagaan, upang tayo magamit ng Diyos sa kanyang salita, ay pahayag sa iba ang kanyang mabuting mensahe sa mundo. Okay, we all know that God love. Ano po bang ibig sabihin ng pag-ibig? Next slide, please. Nababasa po dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 44 to 7. Basahin po natin. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Parang familiar po tayo sa verse na yan, no? Parang naririnig lang natin yan sa kasal. Tama po ba? Yes. Opo. Pero ito po yung tunay na kahulugan ng pag-ibig sa ating pamilya, sa ating sa church. So, love is patient. Ang pagmamahal ay mapagpasensya. Kailangan natin ng pasensya upang magkaroon ng malalim na pangunawa sa bawat isa. Okay, love is kind. Tayo ay susunod sa pag-ibig.
susunod tayo sa salita ng Diyos upang mapahayag natin yung kanyang kagustuhan na pag-ibig sa bawat isa. Then, love does not envy. Yung hindi tayo magmamataas sa bawat isa, lalo sa bawat miyembro ng pamilya. Halimbawa, yung isa nating kapamilya is nakakaangat, yung isa walang-wala. So, hindi dapat ganun po. Walang magkakaroon ng inggitan sa bawat miyembro ng pamilya. Okay? It does not boast, o hindi dapat ipagyabang. It does not proud. It does not proud yung wag magmamataas. Kung ano man yung sa isang pamilya, halimbawa siya lang yung meron yung iba niyang kapatid or iba niyang wala So parang hindi natutulungan, so parang mali naman yun. So ang bawat pamilya, katulad sa church and sa family natin, is dapat magtulungan tayo. Kumbaga, bubuhat natin bawat upuan ng bawat isa. Kumbaga, sabay-sabay tayong uunlad, sabay tayong maghihirap, pero huwag naman. Pero sabay-sabay tayong magtulungan sa bawat isa. Then, it does not dishonor others. So, ito po yung paggalang lalo sa mga kabataan. Maging paggalang sa mga magulang, sa mga nakakatanda. So, yun. It is not self-seeking. Kumbaga, it is not self-seeking. Hindi tayo maghahanap lang ng pansarili natin kung anong kagustuhan lang natin. Kung ano yung pansarili nating mga hangarin. It is not easily angered. Sino po ba yung mga magagalitin dito? So, ayun. So, hindi dapat po ganun ang pag-ibig. Kumbaga, kailangan ng unawaan at hindi pwedeng maging hot-headed kumbaga sa bawat mga sitwasyon na nangyayari. It keeps no record of wrongs. Hindi pwede tayong malungpat. Halimbawa na kung may maganda kang na bigay sa kapwa mo, pagdating ng araw, susumbat mo siya, natulungan kita, wala ka dyan sa kanya, lalagyan mo kung walang tulong sa akin, mga ganun. So, hindi dapat ganun. Then, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ayun po, yung wag natin pahimas, alam yung mga bagay na alam nating mali sa bawat pamilya natin. Kung alam nating mali na yung patutunguhan ng isa nating meron ng pamilya, so dapat natin siyang pangaralan na wag gawin kung ano man yung mga bagay na yun na hindi naman makakatulong sa kanya at sa komunidad. Then, it always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Ibig sabihin po, ang pamilya is a basic unit of the society. Tinatawag nga po. So, dapat natin pangalagaan. Lagi tayo magtiwala sa bawat isa. Laging may pag-asa sa bawat nangyayari sa atin. Magmahalan po tayo sa bawat isa. Yeah. Ayun po. Next slide, please. Common causes of family fighting. So, ito po yung mga common. Money. Sino po ba yung lagi may duty? Lagi every month. Yan. So, ayan, money. So, ayun yung most commonly roots ng family fighting. So, dapat pag-usapan yung mga bagay na may kinalaman sa monetary and financial. Then, stress. Halimbawa, sa mga magulang, stress sa trabaho. Then, minsan nadadala sa bahay, sa pamilya. So, medyo nagkakaroon ng pag-aaway. Then, different views. Yan, yung mga pagkakaiba ng pananaw.
Lalo ngayon yung mindset ng mga magulang is different sa mindset ng mga kabataan. So, hindi sila nagkakatugma. Kaya minsan nagkakaroon din ito ng simula ng pag-aaway sa pamilya. Then, communication issues. Yan, ayan po. Pag halimbawang sabihin ng magulang, anak, gusto tang makausap, ganyan, sa problema. Sabihin ng anak, sige po, i-chat ko na lang. So, parang hirap po nun. So, yun. So, kailangan sa pamilya po natin matakil itong mga common basic na to. Pero ito yung roots na kung kaya nagkakahiwalay mga pamilya sa isang komunidad. So sa mga yan, dyan minsan nagkakaroon ng broken family. Yan. So responsibilities and roles. Fathers are called to their families with love to provide for them. So, babasa na lang po ito sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang ating mga tatay is sila po ang kumbaga nagdadrive o driver ng isang pamilya. Siya yung nagdadala kung saan niya ipatutungo yung kanyang pamilya. So, at siya rin nagpo-provide, siya rin nagtatrabaho para sa pamilya, matugunan yung mga pangangailangan nito. Then mothers are seen to be helper to their husband. So ang mga nanay naman natin is sila yung nangangalaga sa bahay. Yan, katulad sa mga anak, paggagayak ng baon pag umaga, paglinis ng bahay, ganyan. Pagsaserve sa tatay, siyempre, pagpagod yung mga tatay natin, pag-aahinan, mga ganun, paglalabahan, mga anak, mga damit. Okay. Then children are instructed to obey their parents in the Lord. So tayong mga anak ay dapat sumunod sa kanila. Ayan, nababasa ito sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. So, yun. But like money love can be lost. So, katulad po nito, para mapag-init yung pagmamahalan natin, so, dapat nandun yung fire sa loob ng pamilya. Parang pera lang yan eh. Pag naubos ng pera, di ba, parang wala nang laman ng bulsa. So, yan. So, dapat sa pag-ibig, laging nandun yung presence natin na yung bonding ng bawat isa. Then, sa Colossians chapter 3 verse 14, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang magbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. So, ang pag-ibig po pala ay dapat isa sa mga ingredients para sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng bawat pamilya. So, ayun lang po. Maraming salamat po.